Ng Diyos, natanggap po ko sa trabaho. Napatunayan ko po na pag itiniwala mo talaga sa Kanya, ang lahat, ang iyong mga daing, ang iyong hiling. Taong din pong yon, pinanak ko ang aming panganay na si Yedi. Lumaki po ako sa reliyosong pamilya. First Baptist Church po ang aming unang reliyon. Pero di nagtagal, umalis din kami doon dahil sa aral ng One Save, Always Save. Always save. At lumipat kami sa Iglesia Evangelika Unida de Cristo. 1980s pa lang po, nakikinig ang aking ama sa radyo kay Don Manolo Pabis. 1995 po, nakilala ko po ang aking kasintahan nasa Chosen Vessel Baptist Church. Di nagtagal, taong 1996 ay umalis na ang aking mga magulang sa Unida. Dahil sa may mga tanong silang hindi kayang sagutin ng mga kasama niyang pastor. Pero ako, pilipilit na nila akong umalis doon, pero nagbulag-bulagan pa rin ako. At kung saan may Bible exposition si kapatid na Eli, ay sumusunod sila ron para makinig. Na-aksidente po ako, 1996. Nabulag po ang aking kanang mata. Namblema po ako kung paano na po yung magiging buhay ko. Tapos nun, 1997 naman po, naalib na po yung aking mga magulang saan dating daan. December 1999, niyaya ko si Cherry na magpakasal dahil sa Y2K na aral ng mga born again na darating na raw ang 666 at shutdown ng mga computer. Sa sumunod na taon, inordinahan na ako na maging pastor at nagbuntis si Sis Cherry ng anak naming kambal pero nakunan siya ng 5 buwan. Patuloy pa rin ako sa pagpapastor habang tinatanggap ko ang lag gift o sahod. Walang linggo na wala kami sa mall para dumag-lunch at ginagamit ang pinaghirapan ng mga miyembro na abuloy. Muling nagbuntis si Sis Cherry at nakunan ulit. Doon na po nagsimula na questionin ni Sis Cherry ang reliyon na aming kinaaniban. Ano bang pananampalataya ang kailangan? Bakit di ako magkaanak? Asawa naman ako ng pastor. Kinausap po ako ng aking asawa na lumipat na rin po kami sa dating daan kasi hindi nga raw kami magkaanak sa reliyon ng aming kinaaniban. Sabi ng aking ama, manood ka dyan kay Bad Eli, makakakuha ka ng panteksto mo dyan. Habang patuloy ako sa pakikinig, binasa ni Bad Eli yung talata ng Isaiah 56:11. Sabi, ang mga aso'y matatakaw. Sila'y kailanman ay Wala walang silang kabusugan. kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Kaya simula nun, nag-isip-isip na ako. Lima ako nagpapadoktrina. Una nagpadoktrina si Sis Cherry. Lingid sa kaalaman niya, nagpapadoktrina na rin ako sa lokal ng Biga. Lahat ng natutunan kong aral, siyang tuturo ko sa Baptist. Kaya unti-unti na sila nakapag-isip. Parang iba na yung aral na tinuturo ko. Huli na naman ako nabalisa. Paano na kayang gagawin ko pag natapos ng doktrina? Eh dito lang kami kumukuha ng aming kinabubuhayan sa pera na sahod na binibigay ng mga miyembro. Wala rin naman akong ibang alam na trabaho. Kaya sabi ko, Ama, ikaw na pong bahala. December 14, 2001, nabautismuhan po ako at si Cherry at ang ilan po namin kamag-anak. At 2002 po ay may nag-alok sa akin ng trabaho sa Saudi. Sa kabila ng wala po akong experience at ang alam ko lang ay pagpapastor, tumanggap ng love gift sa miyembro. Gayun din ang aking kanang mata artificial. Pero awa ng Diyos, natanggap po ko sa trabaho. Napatunayan ko po na pag itiniwala mo talaga sa Kanya, ang lahat, ang iyong mga daing, ang iyong hiling. Taong din pong yon, pinanak ko ang aming panganay na si Yedi. At nakabili rin po kami papaano na maliit na bahay. At nasundan pa po ng 2008 ng aming pangalawang anak na si Apia. Awa ng Diyos, 19 na taon na po kaming kapatid. Nagpapatuloy bilang isang diakon na po ng lokal ng Bulian. At si Cherry naman po ay diakonesa po ng Cavite East.
Salamat po, Ama, sa pagtawag mo sa amin. Ako po si kapatid na Oliver Panganiban at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.